Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating munting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kaibigan, ito pong isiniwalat na naman laban kay Elizalde ko. Talaga mga kababayan, I think London is falling na kaya ano. London Bridge pala, sorry po ha. I'm correcting myself. London Bridge is falling down na kay Elizalde ko. The domino, isa na pong bumagsak, isa-isa nang bumabagsak ang domino sa tore ni Elizalde ko. Nasasangkot siya sa GAA, yung budget insertion sa mga flood control dahil na kaakibat pa daw siya sa kanilang mga company, family business, pero sabi niya nag-divulge na daw siya. At may isiniwalat na naman po, pero ito po isang gobyerno ng opisyal na hindi taga DPWH, taga Department of Agriculture, mga kababayan. Patay tayo nito, Elizalde ko, talagang ano ka, ikaw, di ka na nahiya sa mga Filipino-Chinese, inchik na naman ito, o nakaka-xenophobic ka na, Saldi ko Ayaw kong maging prejudice sa mga Filipino-Chinese o sa mga Chekwa, pero the circumstances, ipinipilit ako Di po ba? Ano ba to? Dapat kastiguhin ito ng Filipino-Chinese community. Dapat itakwil nyo to. Panira po to sa inyo. Di ba? Nakakahiya po Biruin mo, ilang anomalya na to Pangatlo na to, strike 3 ka na. Out ka na talaga. Bakit strike 3? Budget insertion. Yung company nila, sangkot sa flood control. O ito, Department of Agriculture, anong ginawa? Mamaya sasabihin ko sa inyo. At ganun din po, si Terry Ridon. Nako, ito na naman. Si Terry Ridon naman, kine-question niya si Toby Tiangco. Ito, yung gustong maging speaker. Sabi nga ni Ako Bicol Party List Representative Garbin, nabuang na ganun na daw si Tiangco kasi sa ambisyong maging speaker, nung hindi nakuha yung speakership, gusto niyang makuha yung powerful committee na Committee on Appropriation. Hindi niya nakuha, nabubuang. O ngayon, binanatan siya ni Garbin dyan sa mga flood control projects na nabotas. O ngayon, may banat naman sa kanya si Ridon. Nako, Toby Tiangco, akala ko'y napakalinis mo ano po ang banat ni Terry Ridon? Mamaya, sasabihin natin sa inyo. Okay, shout out lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin muna natin si DA Secretary, Tio Laurel. Meron po siyang isiniwalat tungkol dito sa kalokohan ni Saldi ko. Ikaw talaga, Saldi ko, walang yaka Talagang pasensya na po sa mga Filipino-Chinese Kung ako sa inyo, i-disown nyo to. Nakakasira na po to sa mga katulad nyong Filipino-Chinese na tama naman ang pagninegosyo. Tama ang pagbabayad ng buwis, hindi kayo nanggigipit. Pero kung nanggigipit kayo ng mga totoong Pilipino, 100% Pilipino, ay nako, kawawa kayo sa akin. Ala akong pakialam, maski na pa kayo, malaking grupo kayo. Dito, Saldi ko. Chinese yan. Di ba? Filipino-Chinese ka, sige. Pero hindi ka pure breed. Hindi tulad namin, pure breed. Ano sabi ni Secretary Laurel? Isiniwalat panggigipit ni Saldi ko. Puta, binabraso mo. Bakit ka nang babraso, Saldi ko? Ayan galing na mismo yan kay Tio Laurel. Dito po sa balita ng Abante TNT. Ginigipit sila ni Saldi ko. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na pinilit umano siya. Putragis ka Binraso mo? Siya ni Representative Saldi ko na bigyan ng fish import allocation ang 3 kumpanya nito, kabilang ang Z Victory Fishing Corp. Akala ko ba umalis na siya sa mga company nila? Bakit namimilit ka? So ginamit mo lang ang posisyon mo bilang representante para makakuha kayo ng mga kontrata sa gobyerno? Ganon? Ganon pala ang kalakaran, mga kababayan. Kaya tama sila.
mga kontratista na naging mambabatas para protektahan ang mga sarili nila, ang mga yaman nila. Biruin mo, babrasuhin mo yung isang cabinet secretary. Magkaiba kayo ng level. Lumalagpas ka. Bakit? Kasi ang intention nyo lang talaga ay ingatan, protektahan ang yaman ninyo at patuloy kayong kumubra sa kaban ng bayan through taxpayers' monies, uutang ang gobyerno at kami ang magbabayad, kayo naman hayahay. Kayo naman palipat-lipat lang kayo. Actually nga daw po may mga lumalabas na documentary na itong si Elizalde Co ay may mga isla-isla nang nabili sa Pilipinas. Biruin nyo yan. Inchik yan. Inchik yan. Inchik yan. Bumibili ng mga isla-isla sa Pilipinas, may mga inchik din dyan. Tignan nyo sa West Philippine Sea. Baka yan naman ang deal niya sa Pangulo. Sige, gagawa kita na ng Pangulo, pero akin itong isang shoal sa West Philippine Sea. Inchik yon. Sikat na inchik yan, mga kababayan. Unti-unti tayo ng inchik. Ha? Tapos pag ayos na ang buto-buto, na circle na nila lahat, kanila na ang Pilipinas. Wala na. Ano na tayo? Mga dayuhan o baka maging alipin tayo ng mga inchik, mga kababayan. Pasensya naman sa mga Filipino-Chinese dyan, dadamay kayo dito. Biruin mo, isang inchik. Sa bagay, si Tio Laurel naman, may lahing inchik ito. Pero matinong inchik ito Matinong inchik itong pamilya ni Tio Laurel. Kung may kababalaghan din ito, titirahin din natin. Pero binabraso siya ni Elizalde Co para bigyan siya ng import allocation dun sa mga tatlo niyang kumpanya. Putang ina talaga. Hindi lang gobyerno ang ginagago ninyo. Mga mamamayang Pilipino. Pati mga mangingisda. Bakit kinakailangan mag-import? Wala ba tayong nahuhuli sa ating mismong karagatan dyan sa West Philippine Sea, sa Eastern Seaboard, sa Northern Seaboard, sa Southern part? Wala ba? Napapalibutan tayo ng tubig. We are archipelagic country. Tapos mag-i-import, di ba, Elizalde Co? Sinong pinapayaman mo? Saan ka mag-i-import? Sa China? Anong sabi dati ni Representative Recto bago siya naging budget secretary? It's a double murder for us. Mag-i-import tayo sa China. Magbabayad tayo, pero kukunin nila yung isda sa ating West Philippine Sea. Ibebenta sa atin, kumbaga binili natin sarili nating produkto, pero yung binayad doon sa mga tsekwa. Bakit hindi na lang tayo ipaglaban natin yung karagatan natin, dito tayo sa ating sariling tubigan, mangalap ang mga isda, doon kayo bumili ng isda. Ang problema kasi hindi nyo tinutulungan ang mga mangingisda. Wala man lang kayong pinapagawang mga cold storage. Noong panahon ni Digong, walang ganon. Ito lang, panahon ni Pangulong Marcos. Diba? Tapos ikaw, Elizalde Co, masyado kang entitled na biatch ka. Animal ka. Strike 3 ka na. You're out. Si mismong DA Secretary na ang naglabas nito. Binabraso mo siya, pinilit mo siya, nabigyan yung tatlong kumpanya mo na magkaroon ng import allocation. Kabilang ang ZC, Victory Fishing Corporation. Tangina talaga. Ginawa ni Lauren ang payag sa House Budget hearing. Sinumbong katuloy. House hearing pa yan Ayon sa kalihim, tumangga siyang pagbigyan ng kahilingan. Bago ako pumasok, they are allowing unloading in private ports. Ay, grabe naman mga kababayan. May private ports pa pala. Luging-lugi talaga ang gobyerno sa mga ito. Baka sa sarili nilang gawang ports. Walang pwedeng mag-inspect. Baka hindi lang isda ang ina-unload dyan. Private ports Sino mag-i-inspect? Di sila lang. Hindi tulad ng Ports Authority. Private ports sabi niya na kung sino lang ang maglilista. At ang dami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan sa totoo lang before my time na importation ng isda. Elizalde Co, you're done. Kailangan kang managot dito. Ginamit mo ang posisyon mo, tapos nailagay ka pa sa powerful committee ng House of Representatives. Magsiwalat ka na. Kung damay si Martin dito, so be it, damay. Ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming alokasyon at hindi ko pinagbigyan ng isda at ang pangalan na rin, ang pangalan nun, Saldi Co, patay. Ayan nag-name drop na. Yung sinasabi natin
Name names. O ayan, mabuti na lang may political will si DA Secretary Tio Laurel. Nag-name drop na po siya. Ano gagawin natin? Heads must roll. Strike 3, you're out. We were being forced at the time to give him 3,000 containers of fish which I did not agree. Pinipilit niya kaming mag-issue ng import permit while we already have a formula. O ayan. Ha? O ano na, Representative Garbin, care to defend your amo. Ha? Paano yan mga kababayan? O nakakahiya ka po, Elizalde ko. Biruin nyo, talagang ginamit nyo ang mga posisyon ninyo. No? Congressman, senator, governor, mga local government units, government employees, we are plundered. We are being used. We are being deceived by these people whom we trusted na magpapaunlad ng ating bansa, na magpapaunlad ng kalagayan ng ekonomiya, financially, mentally ng mga Pilipino. Yung pala lalo tayong ma-stress. Baka lalo pa tayong maagang mamatay sa kanila. Ay mauna na kayo, mga walang hiya kayo. Elizalde ko, magpaliwanag ka. O ngayon, pasok naman tayo kay Ridon. Kasi si Ridon may binakbakan din po, mga kababayan. O eto po, sa balita ng politiko. Ridon flags conflict of interest. Tiangco's family firm was top galunggong importer while he sat on fisheries panel. Ay, patay. Ano ba to? Tulad ni Elizalde ko? Ay, patay tayo. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon flagged a possible conflict of interest involving Nabotas Representative Toby Tiangco, who was a member of the House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, while his family's company was the biggest importer of galunggong in 2024. Nako, Pangulo, kaibigan mo to. During the Monday's budget hearing o briefing, Ridon asked Agriculture, tinanong niya si Laurel about the galunggong importation in the last quarter of 2024. Laurel said he approved the importation of 35,000 metric tons of galunggong and additional 3,000 before 2024 ended. Ang tanong ko lang po, bakit tayo nag-i-import? Bakit? Wala ba talaga tayong nahuhuling mga ganyang isda sa ating karagatan all over the Philippines? Mula norte, sa south, sa east, sa west? Wala po ba talaga? O talagang kayo lang ay talagang hawak ng mga kartel at lamangan ang mga Pilipino? Imbis na mababa ang presyo ng mga bilihin sa atin dahil sagana tayo sa mga isda, sagana tayo sa pagsasaka, sa anumang produktong agrikultura, mga gulay, lalo na sibuyas, ini-import pa. Ganon tayo kagago. Nagpahawak kayo sa mga kartel, ha? Ridon said he received information that the Trans-Pacific Journey Fishing Corporation was the biggest importer of galunggong late last year. Tio Laurel confirmed the information. Ay, kinumpirma. Toby Tiangco, care to explain? Yes, because they are the biggest fishing company in terms of total volume of fish landed. Not only galunggong, kasi ang Trans-Pacific Journey ay tuna at galunggong. The DA chief clarified that Trans-Pacific Journey imported not just galunggong. It's not about galunggong. It's not specific, species specific. It's about the total volume of seafood landed. Kung ano-ano po, no? When asked by Ridon, Tio Laurel confirmed that the Trans-Pacific Journey is owned by Tiangco's family. Ubus. Ridon asked Tio Laurel if he did not see any conflict of interest in allowing the Trans-Pacific Journey to import the biggest bulk of seafood late last year. If you really want me to comment on that, I think they deserve what they are getting because they are pinakamalaking nilaland talaga eh. This is very specific and everything, so wala akong nakikitang issue. Ridon stressed that last year, Tiangco was the member of the House Committee on Aquaculture and Fishery Resources. Kung company nila is, their family has been fishing for more than 60 years. It is performance-based, Mr. Chair. Technically, kung sino ang pinakamaraming niland recorded, nagbabayad ng buwis yan so they could get the biggest importation allocation. Wala po. Hindi po napaamin si Tio Laurel na conflict of interest. Pero si Ridon, duda po. Ayan. Yung pagdududa mo, Ridon,
maganda back upan mo ng matinding ebidensya. Kung hindi ba nag-divest dyan si Tiangco, may kinalaman ba si Tiangco, nagmamaniubra ba siya? Kumbaga, nakikipagsabwatan ba siya sa mga DA officials? Yan ang dapat mong ipakita ridon in fairness kay Representative Toby Tiangco. Insinuation lang. Kumbaga, tamang duda ka lang. Maganda, labasan mo ng ebidensya. Kung hindi nag-divest dyan si Tiangco at nung nakaraan na nakaupo siya doon sa committee na sinasabi mo sa Aquaculture and Fisheries na nang-impluensya siya para sa pamilya niya, ay malaking kasalanan yan. Yan ang dapat mong gawin na ilabas na ebidensya. Pero so far, walang kinukumpirma si DA Secretary, mukhang nagbabayad naman daw sila ng tax, sila ang biggest na importer, kung tama ang binayad na bataso, na taxes, tanungin nyo na lang yan sa BIR. Okay? O kung legit yung operation nila. At walang impluensya si Toby Tiangco. Yan ang dapat na siya sa atin ni Terry Ridon. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.